Bakit po ang mga enforcer, even LTO, mga hindi po mga organic, puro JO. Pero pag ginawa po itong palabigasan ng ating mga enforcer, sa huli ng huli, 200,000, 200,000, 200,000. Mr. Chair, pwede bang pakitanong sa LTO o sa ibang ating di ho ba kinakailangan may initial violations bago tayo mampara o manghuli ng anumang uri ng sasakyan? Nasa batas po yan, pero yan po ang problema ng buong Pilipinas, Mr. Chair. Nabanggit ko ngayon kanina, sir. Diba? Buong Pilipinas po, ang tricycle nasa buong Pilipinas. And pangalawang tanong ko, Mr. Chair, pwede masagot po nila, bakit po ang mga enforcer, even LTO, mga hindi po mga organic, puro JO. Pag nareklamo mo, wawawala na. Ano pong habol ng motorista? Alam po yan ng ating butihing kongresista, si Congressman Bonnie Busita, na talaga pong pinag-uusapan namin palagi yung mga pagkakamali. Katulad ho ng policy, Mr. Chair, marami ako bibigay na position. Yung pong LTO at saka LTFRB, gumagawa ng mga MCs, mga memorandum circulars, pero sila mismo hindi nila ma-interpret ng tama. So, sana naman po hindi mapasok doon. Dahil Davao pa nangyayari mismo. Mr. Chair, nagpunta po ako rito para hilingin lang sa committee na to na dapat po siguro magkasundo ang LTFRB at LTO muna bago sila manghuli. At kung hindi nila matranslate, Mr. Chair, yung kanilang ginawang mga MC, dahil iba po ang kanilang mga pagkakaunawa, hanggang ngayon hindi nila masagot for more than a year. Mr. Chair, na sumulat kami, wala pong kasagutan. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan ko po silang lahat, request ko lang sana po Mr. Chair, na sa pamamagitan ninyo at ng Committee ng Transportation sa Kongreso, matapos na ito kasi po hindi po biro. Una pong question namin, yung pong JAW na nagtatakda ng 1,000,000 tubos sa mga bus na nahuhuli na sinasabing color room, 200,000 sa mga van, 100,000 sa taxi, 50,000 sa jeepney, 12,000 sa tricycle. Ito po ay naging hindi po tumino ang driver dito. Ito po ay naging dahilan ng korupsyon ng buong enforcement group sa buong Pilipinas because of this. Katulad po namin sa tricycle, iba-iba kami ng lugar, iba-iba ang local government unit nagpapatakbo, pero hindi po magkakapareho yung kanilang mga tubos. Iba-iba pong tubos. Mas mataas pa nga sa probinsya, mas mataas pa sa local government yung tubos kaysa po sa national government, na alam naman natin na under the law, hindi po pwedeng tumaas yung sa lokal, sa national. Kailangan magpantay o bumaba. Pero ito po yung talagang kalakaran, at ang ating pong mga transport driver, mula po sa truckers hanggang sa pinakamaliit na pareho namin, hanggang sa bagong unit ng mga motorcycle taxi na kinikilala na bilang pampasada sa buong Pilipinas, nasasakta na, Mr. Chair. So, Mr. Chair, ayoko sanang magsalita ng pero ginawa po itong palabigasan ng ating mga enforcer. Sa MMDA, sorry, hindi nyo ako nakikita palagi. Never akong tumungtong sa mga opisina nyo. Lagi akong nagrereklamo sa tamang lugar. This is the right na tama po na pag-usapan sa Senado, dahil po yung pong mga ginagawa ninyong mga kung ano-anong mga programa, hindi po, wala pong batas Naintindihan po namin, Mr. Chair, di ba, na may karapatan sila. Pero pag wala pong batas, wala po kaming proteksyon. Ibig sabihin, anytime, sinasabi ko nga sa ating ASIC sa LTO, nagpapasalamat ako, sinagot niya naman, Mr. Chair, pag nahuli ka, lalo na sa LTO, pupunta ka sa adjudication board nila. Sino po ang mag-aano sa'yo? Mag-hearing sila. Lagi po kayong talo. Umakyat ka naman, ang policy, umakyat ka na naman po para sa appeal, sa direktor. Ganun pa rin ang mangyayari. Ang huling appeal mo sa ASEC ng LTO. Pag wala pa rin doon, korte na ang punta ninyo. So, Mr. Chair, mahirap pong magdemanda sa korte sa dami kong pinapile na case. Dahil hindi po biro ang magbayad. Wala po kaming kakayahan.